Was brought to you in part by the all-new Generation Sunsilk Nutrient Shampoo. To you by PLDT, the power of convergence. Ilipat natin itong ating demonstration doon sa malapit. Handa kita! Handa na ako! Handa kayo! Handa pa kayo! Bayo Uno, dakong 1:50 na madaling araw. Nagsimulang kumilo sa mga proestada papuntang Malacanang. Dakong 4:20, nagkagulong matapos paputukan ng Presidential Security Group. Nang tear gas ang mga realista. 4:26, sunod-sunod na warning shots ang narinig. Alas 4:38, patuloy ang pagdagsa ng mga pro-ERAP sa Menjola. Alas 4:43, nabuwag ang blocking force ng WPD na nakapwesto sa altura Santa Mesa at pumasok sa JP Laurel. Okay! Sabay mo lang ako! Walang magbabato! Wala tayong magbabato! Walang Alas 5:02, nagkawatak-watak ang mga pro-ERAP. May naiulat na nasugatan at namatay. Alas 6 ng umaga, nagtipon-tipon muli ang mga pro-ERAP. Nakalapit sa Gate 7 at muling sumiklab ang kaguluhan. Bandang alas 10 ng umaga, sa pilitang binuwag ng pinagsanib ng pwersa ng PNP at AFP ang mga realista sa Gate 7. Sarap na alas 11:30 ng umaga, tuluyang nataboy ang mga pro-ERAP sa Menjola. Sila ay nagpagalit sa mga tao sa pamamagitan kanilang mga talumpati at sila nagplano para ang gabing Lunes ay maging gabi ng paghihimagsik at gabi ng paglusob sa Malacanang. Alas 12:03, nag-issue ng isang whole departure order para kina Juan Ponce Enrile, Gringo Hunasan, Cesar Mancao, Ping Lacson at Ernesto Maceda. I really don't even know if this trend about state of rebellion, extraordinary authoritarian rule, what is this, martial law? This is a bad day for our country. This is a dark day for our country. Ang lalalim na ng sugat ng bayan natin. Nahahati na yung mga pamilya, yung mga sektor, yung mga magkakaibigan. Let us not allow this to deteriorate further. Sabi ko lang, bumaba si Gloria. Mga pare at pare, dapat nga bang nagdeklara ng state of rebellion si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo? Magandang gabi po mga kaibigan. Magandang gabi, Maring Bel at Maring Pare. Mga manonood po. Napakaganda ng ating debate ngayong gabi at nakakatuwa na dalawa lamang ang hindi abogado dito. Really? Look at that. All lawyers except me and another lady. Pero as usual. Na-introduce ko sa inyo. As usual. As usual, magkakaiba na naman ang pananaw siguro. Exactly. Mawalang galang na sa inyo mga abogado, no? Pero alam ko, you study the same constitution, I hope, no? Pero kailangan At kung minsan, Mel, bakit no? gano'n? Kailangan kung minsan. Hindi nagkakapareho. Kailangan kung minsan, dapat hindi magkapareho. Bakit? Ganyan ho talaga. Kasi kung pare-pareho tayo lahat ng pananaw, hindi natin kailangan ng demokrasya. Who was it
who said, this would be a better place to live in without the lawyers. Ang tanong po natin, mga kaibigan, dapat, I don't mean any offense, Okay. dapat nga bang nagdeklara ng state of rebellion si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo? Yan ang tanong natin ngayon. Well, ngayong gabi mga kaibigan, madami ho tayong mga inimbita na kung saan sila naman ho ay sabihin ho natin ay hindi nagpaunlak. At, No, I'll correct you there, paring Oka. Nagpaunlak. Okay. Last minute, hindi dumating. Anong tawag dyan sa Tagalog? Mga ganyan? Nag-chicken out. Hindi, Indian. Di ba? Nang Indian. Yan, in short. O sino-sino, paring Oka? Ang well, nang Indian. Matter of record, naimbita po at sumagot according to our staff si Senator Angara, si candidate Tamano at si Senator Frank Drilon. Yan. Pero mayroon ho tayong mga panelista dito, salamat naman at Mel, panelist na tayo. kung saan ilalabas ho natin ang lahat ng sides dito ho sa issue na pinag-uusapan natin. Pero alam mo, kailangan sabihin ko na. Ang pagdidebatehan ho natin, sang-ayon ka ba doon sa deklarasyon ng State of Rebellion? Pero hanggang ngayon ho, for my own personal consumption, hinahanap ko yung dokumento declaring nga yung state of proclaiming the state of A black and rebellion. white Yes. piece of paper ang Yes. hinahanap Palagay mo. ko mayroon naman, Wala pero ba? wala pa hong lumalabas. Siguro baka mayroon na, Wala. o kaya hindi pa linalabas. Anyway, pag-uusapan ho natin dito mamaya. Pero papaliwanag Marimar. din natin, paring Oka, na wala tayong telemessage ngayon, sapagkat alam nyo, it is Reason a for Comelec that, rule, na 2 weeks bago mag-eleksyon, now, I have to read this, I have to Bawal read daw po yung survey. The election survey, as defined in the Fair Election Act, refers to the measurement of opinions and perceptions of the voter as regards a candidate's popularity, qualifications, platforms, or matters of public discussion in relation to the election, including voters' preference for candidates or publicly discussed issues during the campaign period. Doon tayo sa dulo pumasok. Yes, sa very hinahaba-haba well. sa dulo. Sa doon tayo amin ho, pumasok. personally, I do not agree that we should be covered. But anyway, yan ang sabi ho nila. So, ngayong You see? gabi... They're lawyers, I tell you. Okay, pero uulitin ko ang tanong natin tonight. Alright, tama ba, dapat nga ba na nagdeklara ng State of Rebellion si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo? Narito po ang ating mga panohin para sa hindi dapat nagdeklara ng State of Rebellion. Please welcome senatorial candidate ng LDP Puwersa ng Masa, Senator Santa Nina Rasul. Okay, Nina, good statement. Bakit hindi dapat nagdeklara? Ako'y galing sa isang rehiyon na pinanggalingan ng mga continuing armed confrontation. Alam ko ang karanasan ng isang biktima ng armed confrontation. At dahil yan, I abhor violence and I detest any kind of persecution, political especially. Alright, dito naman, Mel, sa panig na nagsasabing dapat lamang na naideklara yung State of Rebellion, isa pong senatorial candidate ng People's Power Coalition, ating kaibigan, mga kaibigan, si Attorney Liway Vincons-Chato. Liway, big statement. The declaration of a state of rebellion is an executive prerogative. Prerogative yan ng presidente. And I believe na yung sinasabi niyong walang papeles, So it's far. merely a statement. When you say it's a declaration, it should be distinguished from a proclamation of a state of martial law or a proclamation suspending the writ of Okay. habeas corpus. But when the Constitution would So you're refer claiming, to... Liway, that there's no need for any proclamation? No, Legal because document? Anyway, it pagdidebatehin ho is- natin yan. Oh, mamaya. yan ang nga Okay. pagdidebatehan natin. Okay. Because, hindi pa ako tapos. Okay. In order to be able to use armed forces to prevent or suppress lawless violence, invasion, or rebellion. That is the purpose to declare why there is a state of rebellion so that the president can use armed forces to prevent or suppress There's still such- no need for a document for that. But anyway, Yes. okay. That's your claim. That's my All claim. right. Ang susunod, Naku, nag-iinit na Ang yung tenga ng susunod. paring okay. I can feel it from where I stand. Please welcome Governor Obet Pagdanganan, senatorial candidate ng People Power Coalition. magandang
Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Tama po yung pagdeklara ng state of rebellion sapagkat karapatan ng Estado ay pagtanggol ng sarili at katungkulan ng pamahalaan na ipagtanggol ng Estado at proteksyonan ng mamamayan. Nakita natin, libo-libo lumusob, meron pang malaking truck na ram through the barricades. At kung hindi po Dagdagan ginawa natin yan mamaya, Obet. Anyway, opening statement lang to defend the state. Alright. Dito naman, Mel, sa ating panel na sabi, hindi dapat. Ang first nominee ng San Lakas, convener, Anti-Trapo Movement. Ito po ang ating kaibigan, si Attorney JB Bautista. JB. Hindi dapat ideklara yung state of rebellion. Dahil wala yan sa batas, wala yan sa konstitusyon. Yan ay inimbento lamang ng mga abogado ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo upang makapanghuli sila ng walang warrant at upang ngayon pa lang, bawal na raw ang demonstrasyon sa Metro Manila dahil ang Metro Manila meron daw rebellion. Is this the reason na walang proclamation as a document? Dahil sabi mo ka, it's a legal invention? Inimbento lang eh. Kung inimbento lang isang bagay, bakit walang hindi magkakaroon ng papeles? Ngayon, dahil dyan, nakakapanghuli sila ng walang warrant, binabawal ang demonstrasyon. Kung ngayon sa kontrabida gagawin yan, bukas sa ordinaryong Pilipino, maaaring gawin yan. Alright. At dito naman, Mel, sa nagsasaad na dapat lamang naideklara yung state of rebellion, isang nominee ng Liberal Party for Party List Convener, Compil 2, siya po ang ating kaibigan, si Attorney Chito Gascon. Chito. Magandang gabi para yung Papa, Mel, sa lahat ng tagapakinig. Dapat lang na nadeklara ang state of rebellion noong nakaraang Martes pagkat ako mismo personal na saksi. Dahil nandun ako sa vigil nung panahon na dumagsa ang mga tao. At dala nila mga organisadong elemento, bato, tubo, 2x2, sumpak, tirgas, pillbox. Armado sila at may hangarin na pabagsakin ng gobyerno. Dapat lang magdeklara ng state of rebellion para protektahan ang Estado at protektahan ang mamamayan. Alright. Thank you. So, hindi dapat. Last but not the least, please welcome a professor of Jose Rizal University Law School, Attorney Rolando Teves. Okay, Ronnie. Unang-una po, ang rebellion ay defined sa Revised Penal Code, Article 134. At kailangan po, kailangan merong armed public uprising by a substantial number of rebels. Kailangan po yun. Kung kailangan, sinasabi ng gobyerno natin na ang may kagagawan ng kaguluhan sa Mendiola ay Arab forces, di ang lusubin, ang arestuhin yung mga Arab forces. Bakit naman yung peaceful demonstration ay pagbabawal na? Okay. At mayroon tayong mga resource persons, Mel, no? Isang dito sa panig na nagsasabing dapat isang convener ng concerned lawyers for moral and effective leadership clamor, si Attorney Raul Creencia. At kasama din natin dito sa panig na dapat isa pong law enforcer professional, is a director in fact of the Northern Police District Civil Disturbance Management Commander doon on the ground sa Mendiola, si Colonel Vidal Querol. Alright. Thank you very much. So mga kaibigan, samahan niyo kami sa napakainit na debating ito. At ang ating tanong. Alam mo, Mel, bago natin ulitin yung tanong, kahit hindi ho kayo makaboto dahil pinagbawal ho under Common Act rules, you can call in for your comments dito po sa estasyon. Okay, dapat nga bang nagdeklara ng State of Rebellion si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo? Umpisa na ho natin pagkatapos naman ng ilang pala. Babalik ko. Get a pair of sunglasses free when you buy a regular. Gusto magtanong si Mel. Go ahead, Mel. Alright. Siguro maganda na alamin natin kung ano ba ang definisyon ng rebellion, no, na naaayon sa saligang batas. O, pakinggan nyo mabuti ha. Okay. Attorney Gascon, will you please do the honors? Yes, Mel. Sa ngayon sa Revised Penal Code, no, sa Article 134, ang rebellion ay the crime of rebellion or insurrection is committed by rising publicly
Rising publicly, yun ang rising una. publicly Okay. and taking arms against the taking government. up arms. Taking Okay. arms. For the purpose of removing from the allegiance to said government or its laws, the territory of the Republic of the Philippines or any part thereof, of any body of Okay. land, naval or other armed forces, or Alright. depriving the chief executive or the legislature wholly or partially of any of their powers or prerogatives. Alright. Wala dyan, di ba? Tanungin nga natin dito muna. Malinaw. Tanungin muna natin dito sa panig na hindi po Malinaw. Rising publicly, taking up Taking arms up with arms. purpose of overthrowing Okay. the government. Okay, tanungin natin dito kasi hindi sila sumasang-ayon eh. Wala daw. Yung Okay. nakita ko, wala naman there was no armed uprising. What I saw was a group of Demonstrators. demonstrators who wanted to give vent to their sentiments, feelings. Kasi ang feeling nila, Madam Senator, inaapi. nandun po ba kayo? I saw the demonstration. Madam Senator, nandun po ba kayo? Wala silang armas. Nandun po ba kayo? Wala silang Ako po, armas. nandun ako. Nag-vigil ako ng gabing yan hanggang alas 4 nung dumating sila, armado sila. Kaya kinailangan namin walundaan kami, nagtago kami sa San Beda. Okay. Nagtago kami sa San Beda. Dala nila, tubo, bato, sumpa. Paano Mayroong naman hanggang patay na nagtupa pulis. at saka bato magiging armed Arms confrontation ba yan, to yung bato? overthrow a government? Pakita niyo naman, laki ng mga bato. Yung mga Kung matamaan ka police sa and ulo ng armed batong yan, forces, pwede meron kang mamatay. silang Alright, Meron alright. silang Sandali lang, arms. Chito, isa-isa lang. Pakinggan natin si JB. Okay. Makita natin yung punto si Nung Nina, no? ano, Why there is no Nung panahon ng rebellion? mga caveman, arms yan bato. Aha. Nung panahon ng caveman, arms yan. Pero modern society So tayo you're ngayon. claiming in effect, JB, na Oo. there is no taking up of arms? No, there's no taking up of JB, kung hampasan ka sa ulo, hindi ka ba Sandali, masasaktan dito ng naman, bato? dito naman, Chito. Liway. Okay, liway. Alam nyo, ang nakita ng mga defenders noon, talagang meron silang dump truck, meron pa silang pillbox, meron pa silang tear gas, at yun, kasama yung mga bato at saka yung mga pana at kung ano pa man, constitutes arms. At saka kung hindi armed uprising yun, bakit may mga namatay? Bakit 2 pulis ang namatay? At bakit pati yung ibang mga pulis na Alam nyo, there is no and problem that overlay. there is hooliganism there, ha? Meron tagiri doon, tsaka hooliganism. In other Dapat words- hulihin niya ng pulis. Pero hindi yan ang armed uprising na sinasabi sa Revised Penal Code. Ang rebellion na sinasabi dyan, yung rebellion ng mga NPA, dahil lahat yun naka-M16. Yung rebellion ng MILF, dahil yun naka-M16. May kanyon yun, may mga granada In yun. other words, JB, kung sundan lang, pinag-uusapan natin. We'll locate this na muna, Rolly, no? Kung sinasabi nilang there was armed uprising, okay, yung taking up of arms, uprising, at sinasabi niyong hindi, in effect, lino-locate niyo dun sa lawless violence. Is that what you're saying? Pareho ka, Lawless violence lang yun? dangerous yung sinasabi nito mga to sa kabila Pero alam mo- pag sinabi mo na yung bato armas, ha? Pag nagdala Ito kami nga. ng bato, uli na kami, rebelde na pala kami. Okay. Okay, Rolly. Opa. Ganito kasi, Opa. Wait. Kung sa boxing, yung 2 kabao ng boksingero, arm yan. Pero kung ito naman, kung yung mga bato, sumpak, hindi arm yan. Okay, Obet. Okay, why don't you answer that? Alam nyo, kung hindi diniklara yung state of rebellion at hindi nagkaroon ng poder ang presidente na immobilize pati ang armed forces at nagtagumpay yung nakareport na kung nabuksan yung Malacanang, may iba pang pwersa na armado na lulusob, mas marami sigurong nagkamatay. Kaya sa akin, tama at decisive action na ginawa ng presidente sapagkat kung hindi, mas marami pang mamatay. I'm not a lawyer, no? Oo. But may I ask a question, no? Isn't calling out the armed forces an inherent power or Yes. authority of the president? Yes. Do you Without need to declaring declare anything. something? Without declaring ang anything. presidente ay may karapatang immobilize ang armed forces kung may lawless violence, may invasion, or rebellion. Kaya nga, kinakailangan Pero ideklara dito, yung state of saan ba natin rebellion. ilocate dito, Obet? Oo. Is it rebellion or lawless violence? I think dito, nakita natin na rebellion. Sapagkat ang punto dito ay nakita natin yung libu-libong lumusob, may nabaril na pulis na namatay, at ang nakareport, may report na kung nakapasok ito, ay may lulusob pa na armado. Paano alam Na- nila lulusob? Okay. Well, Why kasi don't we yun nga- ask, yun excuse nga me, ang no? punto dito Obet, excuse Why me. did we have Why to wait? don't we ask a Oo. police officer on the ground at Oo. tanungin nga natin kung anong assessment niya. Colonel Quirol, Colonel Quirol. you are the commandant there on the ground sa Medjola. Ito ba'y rebellion, lawless violence, o something else?
Well, Rebellion. hindi ito ordinaryong lawless violence. Dahil kung siguro ordinaryong lawless violence, maaaring nangyari somewhere else. Yung ganong breakdown of peace and violence. Pero ito nangyayari right in front of Gate 7, where the seat of power, the seat of government lies. Kaya delikado yan. Hindi lang imminent danger, talagang there was really danger already. Yes, and rebellion is a continuing crime. Okay. Why don't you answer that? Thank you. Huwag nyo na masyadong takutin ang taong bayan. Huwag nyo na masyadong takutin. Ang presidente, may pulis yan. This is the inherent power of the state. May pulis yan. She can call on the armed forces in a state of lawless violence, or invasion or rebellion. She does not have to declare a state of rebellion. Andun na yung military eh. Alam nyo kung bakit niya dineclare ang state of rebellion? Gusto niya manghuli ng walang warrant. Gusto niyang magbawal. Gusto niya magbawal ng demonstrasyon. Gusto niyang proteksyonan ang mamamayan. Bakit hindi maging sincero o honest si presidente? Okay, Bakit Liway. hindi sila maging tapat sa taong bayan? Alam nyo, Pakita nila yung totoo. Okay, Liway. Kung hindi ito rebellion, nakita naman natin kung lawless violence lang. They did lawless violence at EDSA Shrine. Walang ginawa doon. Pinabayaan sila. But the minute that they went to Malacanang, even shouting that they will take over The intention powers, to overthrow. They nandun na. already showed overt acts of overthrowing the government and the president by coming up with the statement that there is rebellion Panyera. would now be able to come out yung ang may mga bato pinagpakita tsaka niya- may mga tubo, hindi nila kaya mag-overthrow ng gobyerno. Hindi mo Hindi alam nila yun. kaya. Ngayon, Ito na nga punto if there are segments ng Hindi lang. military Hindi. na gustong pumasok, the crime is coup d'etat. It Hindi. is not Hindi rebellion. kudeta. Ang The crime kudeta. is coup d'etat. That is a distinct provision under the revised penal code. siguro. The elements. Under the Constitution, under the Constitution, there are only 3 instances when the president can call in the armed forces to suppress whatever that kind of aggression. The 3 kinds are only lawless violence, invasion, or rebellion. Walang kasamang kudeta. So, maliwanag ang Constitution. Kaya nga. Constitution yan. Ang pinag-uusapan dito, rebellion. Okay. The way I Pakinggan natin si Mel. understand it is Okay. this, no? Is this, no? Sabi nyo, rebellion. Pero hindi ba ang rebellion has to have an ideology? As in the NPA, as in the MILF. Where is the ideology here? You are parang, hindi ba tinataas na inaangat natin yung mga There is criminals. There is. They wanted to establish the Hindi pa natin sasagutin, takeover. Attorney Chato. Sa pagpapatuloy po, yan ang sasagutin natin. babalik ko kayo. Huwag kayo. Would be maximizing our own. Sige, basahin ko muna, no? Itong mga tumawag sa atin para sa kanilang mga kuro-kuro. Ito'y galing kay Bong Olbeta ng Quezon City. Base daw sa kanyang obserbasyon, naging OA lang ang pamahalaan na ideklarang state of rebellion. Dahil mas kaunti na ang porsyento ng nanggulo kaysa sa dumalo para sa peace rally. Iba naman ang sabi ni Red Virgilio ng Caloocan, ERAP and his allies should wait for the result of the election. If they really want to help improve the lives of the Filipinos, they should not bring out their own interests at the expense of the poor Filipinos. Okay. Kanina pa si Liway gusto magsalita. Go ahead, Liway. Go ahead. Kasi talagang kanina pa ako napapatanong nito. Pinag-uusapan natin yung kung tama yung ginawa ng presidente. Ang tanong ko, Deklarasyon ng yung state deklarasyon, of- okay, kung rebellion. kayo nasa posisyon niya at nakikita nyo yung talagang nakapasok na yung mga armed demonstrators dun sa loob at nagsisigaw na ita-take over nila kasi gusto nila makabalik ang dating presidente Estrada, anong gagawin nyo? You would have done that. Pahuli niya. What? You want to answer that? Okay, Nina. Okay. Okay. Kung ang MNLF, kung ang MILF, kung NPA, sila ay gusto mag-overthrow. And in the case of the MNLF and MILF, they didn't want to overthrow, they just wanted to fragment the republic. Bakit kinuha sa pamagitan ng pag-uusap? Hindi yung mag-declare ng state of rebellion. Meron akong sagot doon. Totoo, Panyera. Excuse me. All she had to do was to order
the military, and she already did. Andun na yung army eh. Yung police. She already did. Andun na yung police, ilang libong pulis yun nandun. Andun na yung army, puro di baril sila lahat. Nakita ko sa TV, puro di Armalite na eh. Di ba? Yung kalaban, sumpak, bato, tubo, yung nasa kabila, fully may mga Armalite, may armed personnel carrier. Ano ba yan? Yan ba rebellion? Okay, tanongin nga natin si Colonel Quirol. Colonel Quirol, kayo po ay nasa police. No? Yes, Kayo po, mayroon hong composite forces doon galing sa iba't ibang stasyon. Kailangan nyo ba yung army doon just to take care of the lawless violence and, kung rebellion ngayon, yung nangyari sa Mindiola? Talagang kailangan niya yung army doon. Okay. Only to... Will you give the answer to satisfy JV? Hindi daw kailangan kasi lawless violence lang yun. Police matter lang daw yun. Hindi simpleng lawless violence ito. Nandun na sarap and they are determined to get into the... to Malacanang para. Andun na yung army eh. Andun na yung armed forces eh. Andun na yung armed forces. But the question here is this. Kailangan pa ba naman niya mag-declare ng state of rebellion? Yun ang tanong eh. Kasi, under the Constitution, tatlo ang pwede niyang gawin, ha? Pag may lawless violence, invasion, or rebellion. Tatlo pwede niyang gawin. Number 1, call in the armed forces. Number 2, suspend the privilege of the writ of habeas corpus. Number 3, declare a state of martial law. Okay? Now, wala doon sa tatlong yan, yung state of rebellion. Kaya sinasabi namin, inimbento lang yan ng mga abogado ni Gloria. Okay, Obed. Kung yun man legal invention, para lang for the sake of highlighting the point, palikit tama. Sapagkat alam ninyo, kitang-kita natin na nais na ibagsak ang pamahalaan. At kung halimbawa nagtagumpay yon, at pagkatapos iba pang grupo na sinasabing nandun naghihintay, na pag naka-breakthrough na, lulusog pa, at kung maraming namatay, ngayon maganda sabihin hindi sapagkat ang namatay kakaunti lang. You will justify the rape of the Constitution? Hindi nire-rape ang Constitution. You will justify. Wala sa Constitution. Meron. Wala sa Constitution. Nasa Constitution. Maliwanag. Wait. Kaya nga sinabi namin, inimbento lang yan. Inimbento lang. JB, pakinggan lang natin si Liway. Can I answer? Maliwanag naman. Nasa Constitution yan, ayaw mo lang makita. Asan? Yung number 1 nakalagay, tatlong kondisyon sinabi mo. Okay. Tatlong kondisyon sinabi mo kung dadalhin ang armed forces para mag-suppress ng lawless violence, invasion, or rebellion. Okay. That is number 1. Ang ginamit lang doon, may state of rebellion in order to justify the bringing in of the armed forces. But she could have said, we are in a state of lawless violence. We are in a state, declare a state of lawless violence, or declare a state of invasion, or declare a state of rebellion in order to bring in the armed forces. Nasa kanya Hindi ko pa rin makita. Article 7, Section 18. Papakita ko, dito may kopya ako ng ano. Pakinggan lang natin si Rolly. Let us not read. Ito lang ano ko. Let us not read anything in the law which is not there. Because there is always a reason for every phrase, every word, every punctuation mark in a law. Let us not expand the law in order to suit the needs of an individual. No, we're not expanding. Chito, pagkatapos po... Napakasimple na naman Wala naman siguro sa atin na nagdedebate na tama lang ang ginawa ng presidente na tawagan ng police, tawagan ng armed forces para pigilin yung pag-aaklas na nangyari doon. Okay, ngayon, kung anong uri ng pag-aaklas yan, sang-ayon sa salinga batas, pwedeng lawless violence, pwedeng rebellion, ang naging desisyon po ng Pangulo at siya po ang may hawak ng lahat ng datos at ebidensya, ay siya na ang dapat magdesisyon kung anong batayan ng pagtawag sa armed forces. Kumbaga kung mayroong malaking bagwis na bagyo na tumama sa inyo at nagkaroon ng devastation, tatawagan niyang state of calamity. Nung nagkaroon ng bagwis na mga taong nagaklasan, tatawagan niyang state of rebellion. Pero ang mas magandang tanong dyan, hindi siya nagdeklara ng martial law, hindi niya sinuspend ang privilege. Pareho ka, okay. Alam nyo, yung pagka sinuspend ang privilege of the writ of habeas corpus, may safeguard yan. She has to report it to Congress and Congress has to make a decision kung yan ay itutuloy o hindi.
If she declares a state of martial law, may safeguard yan. That's right. She has to report it to Congress and Congress has to make a decision kung yan ay itutuloy o hindi. If she calls the military for lawless violence, invasion, or rebellion, actually, calling lang ng military yun. Calling lang. Now, if she declares a state of rebellion, in Metro Manila, asa na safeguard niyan? Marami. Alang Marami. safeguard yan. Marami. Alang safeguard Yes, yan. maluwanag naman. The courts sinasabi natin dito, ang in sinasabi place natin dito, to when pwede she made that declaration of a state of rebellion, at tama yung kanina pa sinasabi ni paring Oka dito, alang papel. What is the basis? Alang standards. Any lawyer cannot see. Now you're making a new definition of rebellion. Ang sinasabi nyo, basta may bato, may tubo, may teargas, may sumpak, rebellion na. No. Hindi naman. That is a new definition of rebellion. No, we And are sticking many to the things definition. are being justified in the name of state security and state power. Okay. Many things are being justified. Okay, attorneys, please listen. I remember an upsound of the President. Ang sabi ni Presidente, nag-declare ako ng state of rebellion dahil idedemanda natin sila ng rebellion. Pag hindi ako mag-declare ng state of rebellion, hindi natin sila madedemanda ng rebellion. Hindi totoo yan. Tama ba yun? pero pag-usapan natin, ha? Pag-usapan natin yung Pagkatapos pagbalik po. mo na ilang paalala, huwag kayo aalis. Don't go away. Kasi sasagutin kayo sa kabila. Kinatawan ho ako ng mga overseas Filipino worker and I'm glad Senator Santanina Razul is here if she still remember me. Okay, point. The point is, ano ba sa penal code natin ang nature of the crime of rebellion? Sabi nila hindi rebellion ang nangyayari. The crime of rebellion or of inciting, it is by nature a crime of masses, of a multitude. It is a vast movement of men and a complex net of intrigues and plots. Okay. Yun po ang nangyari for 1 week na nasa EDSA 3 sila doon sa EDSA Shrine. Isa pong nature ng crime of rebellion is the word rebellion evokes not merely a challenge to the constituted authorities but also civil war. Okay. On a bigger or lesser scale. Reaction. Okay. I think there should be a distinction. There should be a distinction Alam niyo yung ating between Korte the Suprema? demonstration Isa pa ho, at isa pa ho. EDSA and the group that went to Isa po, Malacanang. JB and Senator Rasul. Sinabi niyo kanina, ang bato hindi nakakamatay. Hindi namin Si sinabi David, yun. Ang pinatay sabi niya namin, si hindi armas Goliath yan. sa bato. Hindi armas yan. Sa Islamic country, Senator Rasul. Okay, reaction. Okay, JB. Alam po ninyo, Islamic country, Hindi, teka. Senator Brother. ang isang babae o Go ahead. lalaking Okay. immoral. Ang ating Korte Suprema, Ang parusa dyan- Suprema, maganda ang tingin sa rebellion eh. In the case of People versus Amado Hernandez, sinabi ng Korte Suprema, ang rebellion hindi naman inherently evil yan eh. Hindi masama yan. Kaya yung rebellion, kahit may mamatay, pagka nagre-rebellion, hindi mo pwedeng i-charge ng homicide o kaya murder. Pagka merong kinuha, hindi mo pwede i-charge ng robbery. Pagka merong taong kinuha, hindi mo pwede i-charge ng kidnapping. Dahil ang sabi ng Korte Suprema, yung rebellion, ang nagmo-motivate ng taong bayan dyan ay isang ideology or political belief. Hindi inherently masama yan. Ngayon, noong nagkaroon ng maraming kudita na against Cory Aquino, Congress enacted a law. A new crime. A new crime, Okay. kudita. Tapos pinataas yung penalty for rebellion insofar as the leaders, organizers, and promoters are concerned. Pero, the fact remains, rebellion is a political offense. Okay, JB, Does not involve let's cut moral it short turpitude. to. Kung dineclare mo ito'y lawless violence lamang, ano ang diferensya na sinabi ito'y rebellion? Oo. In terms of rights of people. Okay, kung JB. lawless violence lang Bakit yan. napakalaki? Bakit Oo. natin pinag-aawayan dito? Napakalaki eh. Kasi kung lawless violence lang yan, and we think it is just merely lawless violence, you call on the military will swoop down on them. Pagkatapos, pag tapos na yan, tapos na yan. Pero look, until now, state of rebellion hanggang Lunes daw, sabi ni Presidente. At ang sabi niya, by Monday, baka tapos na yung state of rebellion dahil mahuhuli na namin lahat yan. Okay, Raul. Okay. Without warrant. Unang-una, hindi ko maintindihan kung bakit hindi ma-appreciate na rebellion talaga to. Ang mga taong nag-aklas at lumusob sa Malacanang, hindi nila hinihingi yung basta rollback ng presyo ng langis. O di kaya Magna Carta ng mga manggagawa o ng mga estudyante. Ang kanilang to bring down government. Pakay, ba't sila pumunta doon? Para lusubin at ibagsak ang gobyerno ni Macapagal Arroyo. Okay, Rebellion yun! Kitang-kita! May reaction dito, okay. Kita natin kung
gaano ka-insecure ang gobyerno na to dahil natakot sa sumpak, bato, at higit sa lahat, sa patpat. Eh buti pa yung mga nagrarally doon na na-agitate lang sa maling pamamaraan, pero sa totoo lang, galit sa gobyerno dahil walang pinapakitang pagbabago, binabaril na point blank ng mga Marines, lumalaban pa din. Kung gusto ng administrasyon ng pagbabago talaga at walang nangyayari na lawless violence, patupad niya yung new politics niya. Magbigay siya ng tunay na pagbabago. Okay, sabi niya, poprotektahan niya at idideklara niya ang demokrasya. Okay, Michelle. Asan ang demokrasya na dineklara niya? Pakisagot lang, Obet. Yan ang punto. Medyo na uubos ang oras natin doon sa definition eh. Ang tanong, tama ba? Ang tingin ko tama, sapagkat kung hindi, baka mas marami pang namatay. At ito, hindi lang lawless violence, sapagkat iti-take over. Paano kung halimbawa na take over? Nakapasok sa Malacanang, mas maraming namatay, sisisihin naman ng presidente. Kaya nga mahalaga na tamang desisyon upang maisulong yung pagluta sa problema ng mahirap, yung napakaraming walang trabaho, yung mga hindi na kumakain sa oras, yun ang mapagbibigyan ng pagkakataon ngayon sapagkat na-control doon sa tamang desisyon. Okay, Alex. Alex, go ahead. This declaration of the state of rebellion is a direct form of fascism. And this direct form of fascism is a direct contradiction to the concept and essence of a civil society. Yun lang. Okay, pakisagot. Julius, pakisagot. Yung naganap po na pagdeklara ng ating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, tama lang po yun. Dahil yung kaganapan doon sa paglusob nila, dinodoktrinahan nila ng masamang pag-iisip yung mga masa. Tumahimik ka muna. Yung masa po, tinuturuan po nila ng masamang pag-iisip laban doon sa mga mayayaman. Okay. Kaya nag-aalsa sila laban sa... Nina, may tatanong lang ako kay Nina. Kayo na nasa oposisyon. Kayo ba sa tingin ninyo ginawa ito kung ito ay overreaction, Nina? Okay. Dahil sa politika or for some other motive? Alam mo, marami nagsabi, ang mga pangyayari ito ay ginawa during, a few days before elections dahil sa battle cry ng PPC 13-0. At ngayon tingnan mo, ako lang ang nandito. Yung iba nakulong na o kaya nagtatago na dahil because of this... So politically motivated? Is that your claim, Nina? Well, that is not my claim, but that is the claim of a number of politically... Paano mo sasagutin yun? Pero, yung kinatakutan ko ay the implications on our economy. Sa ngayon, marami na natatakot papasok dito kasi if a mere demonstration will be a reason for declaring a state of rebellion, paano naman mga ordinary citizens na walang support na maging biktima din. Kaya nga masisira ang ating ekonomiya dahil sa the negative image that this country has presented because of the declaration of state of rebellion. Briefly, yung kay Michelle at saka kay Nina, kung ikaw isang ina, okay lang na nagwawala yung mga anak mo. Pero kung yung mga anak mo gusto kang patayin o gusto kang alisin dyan sa bahay. Wala naman anak na ganun. That was the cry. That was the cry. That was the cry. Okay, Manny. Okay. And excuse me. Sa ekonomiya lang. Manny, go ahead. Sa palagay ko, Pakinggan natin yung ating kapatid na... Yung tanong natin na dapat bang magdeklara ng rebellion si President Gloria Macapagal Arroyo. Mabait pa nga yung ating presidente dahil rebellion lang Dapat nga martial law Nako. Kung martial law Hindi, no? Hindi, sinasabi ni Senator Santiniza Rasul na ito ay simple lang daw na paglalahad ng kanilang sentimiento. Hindi ako naniniwala. Yung sa EDSA. Sa EDSA iba po, naman pwede yung sa po. Malacanang. Pero yung sa Mindiola, hindi na. Siguro may nakapasok mga infiltrators doon. Naghahasik na sila ng karanta. Tungkol sa politika. At saka hindi kami nagsimula nung pagpunta sa Alam mo na, may Mindiola. tanong ako tatanong ko sa mga abogado. Di ba? Kasi napakinggan ko nga yung statement ni Presidente, no? Kaya daw nagdeklara ng state of rebellion kasi idedemanda ng rebellion. Tama ba yung presumption? Pwede bang sagutin ko lang muna may clear yung sinabi ni Nina? Kasi kahit na anong oras, pagka may nahuli kang nagre-rebellion, halimbawa may armas yan, at may nilusob na kampo ng sundalo, nahuli nyo, demanda nyo ng rebellion. Pero hindi kailangan may state of rebellion to be able to charge. Alam mo, Mel, itanong ko lang kay Colonel Quirol. Seryoso yung aspeto sa politika. Itanong ko lang kay Colonel Quirol. Yung bang mga inaresto ninyo, sino ang nag-order ng arrest
At ano yung order nyo? General orders o it came from a judge? What? Ano ang dokumento diyan, Colonel? Doon sa mismong doon mismo sa Mendiola, no? Oo. Sa Mendiola mismo. Kasi ako mismo nag-order na yung mga nagrarally na talagang sa tingin namin magugulo, Pulihin. pinaresto namin yan. Tama yun. And I Okay. ordered it to be subjected to drug test. Tama Okay. yun. But definitely, yung sitwasyon na yun, hindi to simpleng lawless violence. Ang sigaw doon Gloria, baba. Gloria, baba. ganyan din si Erap di ba? Erap, baba. Hindi lang yun. Makikita mo talaga yung intention talaga na na lusubin yung Malacanang. Kitang-kita kasi I was there. Babalik ko kami mga kaibigan. Pagbalik ko namin, magsasalita po si Obet. Okay. We'll be back. Iced tea, best break for a heated debate. At tuloy-tuloy kong talakayan, dapat nga bang nagdeklara ng state of rebellion si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo? Okay, Obet. Oo. Kanina ka pa tungkol gusto magsalita. Oo. Yung nabanggit kasi epekto sa ekonomiya. Alam po nyo, minonitor ko kanina. Gumanda ang presyo ng piso, tumaas, at lumaki ang volume at value ng stocks. Kaya ang business community sumuporta doon sa desisyon ng ating Pangulo. Ngayon, hinggil doon sa Mekli lang, sinasabing itinatiming daw sa politika, sino po ba nag-meeting di avance sa EDSA? Sino po ba nag-udyok, nagpainit sa mga tao? At pagkatapos nandun at nagkakapatayan na, nangawala at naghugas ng kamay. Yung sa EDSA, that is a right guaranteed by our Constitution. Yung Alam mo, Nina, freedom of sabi kanina ni expression. Baba, yung daw act of rebellion, yung pag-uudyok, nag-umpisa na doon sa EDSA. Hindi naman. Kaya kanina sinasabi ko, dapat i-distinguish natin yung grupo sa EDSA, which was peaceful. Kaya nga, they were just exuberant at saka aggressive sa No, but wala nga, yung iba, yung grupo nagmamarcha, yung naging violent, But the group that was at EDSA, hindi naman ganun Pero, ang tingin ko, dahil sa sila, most of them are from the masses, mababa ang pagtingin sa kanila ng mga may kaya. Kaya nga, they look at them para bang yung scam sila. As a matter of fact, pare-pareho naman ang karapatan. And the rights to speak is guaranteed by our Constitution. Nina, excuse so, me. Yun, walang rebellion doon. Excuse me. Mayroon ng violence doon sa palagay yung sa ko, Malacanang. Nina. Yan ay dahil talaga hindi nila na makontain ang kanilang feeling dahil sa kanino sila magsabi. Nobody listens to them. And that was the only way they can express their sentiments. Okay. Liway naman. Mali Okay. yung sinasabi nyo na pinagtitingin doon sa mga pumunta sa Yeah, that is EDSA true. That na was a mga statement maliliit of many silang of tao. that group. No, ang nakakatuwa nga, kayong nagbibigay ng ganyang reference sa kanila. Samantalang kami, minamahal namin sila. Sa inyo nang gagaling. At saka kung sa mayayaman, ikumpara mo naman ako kay Senator Johnny Ponce Enrile, ikumpara mo naman kami kay Senator Miriam Defensor. I don't know yung Ikumpara iba. nyo. But you know, Teka, if kampanya we lang. talk about But we mayayaman, never mas made- mayayaman we never yung mga made- nagsasalita we doon. never Okay, Jomar, go ahead. I just would like to react dun sa sinabi ng isang bis kanina. Okay. That bakit daw hindi na mag-implement ng ng new politics si President Arroyo? Paano naman siya mag-implement ng new politics? Where in fact, we are politically unstable sa ngayon. And besides, yung rally na naganap dun sa EDSA posed great threats to national security and the people. Diba? Ibig Alam mo, sabihin, wala naman tayo. Sasagutin ko lang yung sinabi ni Obet na gumandang ekonomiya natin pagtapos magdeklara ng state of rebellion. Ang indikasyon ka ako sa stock market. Stock market. Kahit ano pa sabihin natin, kailangan pa ba natin pumatay ng mga demonstrator para gumanda lang ang ekonomiya natin? Kailangan pa ba natin? Chito. Kaya nga, Ang nangyari sa Mindoro ay hindi simple. No. Chito, go ahead. Manslaughter ang nangyari doon. Chito. Carl! Okay, Chito. Tutukunan ko yan sa kayong sinabi sinasabi kanina. nga natin, kung hindi diniklara at itinigil yan, mas marami pang mamamatay. Tutugunan ko yung sinabi niya sa kayo sinabi ng decisive kanina action. tungkol sa pasismo, no? Na yung kung hindi lumusob ang pulis para paalisin yung mga nanggugulo, yung mga nag-aaklas dyan, ay posibleng mas marami pa ang nasaktan at namatay. Yes. Tungkulin ng ating armed forces, pangalagaan ang kayusan at kapayapaan. At yan po ang ginawa. Kung mapayapang pagkilos lamang ay walang problema. Nakita naman natin yung mega tolerance nung nakaraang 6 na araw bago yung nangyari nung Martes. Wala Pero namang yung problema, nangyari- paring Oka, yung doon nangyari sa nung gagamit Martes- ng pulis at saka military. Wala tayong pinagtatalunan tungkol sa proteksyon sa security ng state.
Ang pinagtatalunan natin dito ay karapatan ng taong bayan. Bakit ba meron pang state of rebellion? Para ano yan? Para makapanghuli ang Pangulo? Sa ating saligang batas, ang pwede lang magpahuli o mag-issue ng mandamiento de arresto ay isang huwes. Huwes lang! Ngayon, tignan nyo ha. Pero may Pwede namang warrantless arrest. filean, sabi nila, napakarami raw ebidensya laban doon sa mga nagpa-plot. Napakarami pala eh. Di dalin mo sa huwes yan. Okay. Ibigay mo sa JB. huwes. The judge will JB. find probable cause and a warrant of Obet, arrest sandali will lang, be issued. Kasi ito masasagot nyo naman. Final statement na tayo. No? Umpisahan nga natin kay Rolly. Okay, Rolly. Ang masasabi ko lang, unang-una, huwag sana i-equate ng mga tao na yung nagsasabing di dapat ay pro-ERAP. Hindi po. Ang pinag-uusapan po rito, kung meron ba talagang state of rebellion. Sinasabi ko hindi. Wala. Dahil unang-una, si Gloria, she is the most powerful person in the Philippines. She is still subject to the rule of law. Hindi po pwede yung gagawa-gawa siya ng kondisyon para makapag-aresto lang na walang warrant. Yun lang po masasabi ko. Okay, Chito. Tatlong bagay ang gusto kong sabihin. Una, may malaking pagkakaibang lawless violence sa rebellion. Ang nangyari nung Martes ay rebellion. Dahil yung lawless violence, yun yung paglabas, pag-aaklas na walang direksyon, walang focus. Tulad ng nangyari sa Cincinnati kamakailan o nangyari sa Los Angeles 5-6 years ago. Ang nangyari dito ay iba. May focus, may direction, may leadership, at may plano. Kung sakasakaling nakalusot sila, ay iba ang mangyayari. No? Merong sunod na elemento mga armado. Yun yung una. Organized. No? Pangalawa, meron po tayo mga safeguards. Ang saligang batas ay fully in implementation at ang mga batas, pwede pong i-question ang mga arrest na nagawa sa pamagitan ng habeas corpus na ginawa na nga kamakailan ni Enrile. At panghuli, ang ginagawa ng pamahalaan dito sa usaping ito ay ang pag-uphold ng demokrasya at pagsiguro ng rule of law. Isipin natin at alalahanin na ang resulta nito ay dahil sa inaresto si ERAP dahil siya'y lumabag sa batas. Okay. Alright. Dina? Well, ako naman sumang-ayon na the state has the right to defend itself. Pero yung pag-declare ng state of rebellion, ang cure for that problem ay mas dangerous than the problem it sought to remedy. Dahil nalabag na ang mga constitutional rights ng Pilipino, freedom of speech, freedom of assembly, nalabag na yan, at saka yung mga walang kamalay-malay kasama na sa mga warrantless arrest. Yun ang kinatakutan ko dahil sa wala na tayong freedom eh. And this is a step before the declaration of martial law. Alright, We don't Obet. want that to happen. Doon po sa deklarasyon na yan, hindi nawala yung civil liberties, yung karapatan ng mga mamamayan. At pati yung right to peaceful assembly, palagi hindi nawawala yan. Ang punto dito, magandang ginawa ng Presidente, hindi na lumalapi yung problema, hindi dumami namatay, hindi dumami nasaktan, at ngayon, maaari na nating isulong at i-address yung problema ng kahirapan, yung problema ng walang trabaho, yung problema ng ekonomiya. Ngayon, yung mga nag-leader na naghuhugas ng kamay, palagi tama lang i-defense nila ang sarili nila, at kung hindi, at sila may kasalanan, dapat manugot sila. At hindi yung mga simpleng tao lamang ang nahihirapan. Alright, Liway. Ako, malaki ang pagsang-ayon ko sa ginawa ng ating presidente. Kasi itong pagdeklara niya na ito, kailangan ipakita niya na itong sitwasyon na nangyari ay pinapakita doon sa gustong mag-take over ng kanyang government or the legitimate authority na may power siya na binibigay sa kanya ng konstitusyon na gamitin ito para hindi naman umiral ang lawlessness at saka hindi naman umiral dito sa ating bansa yung mga ganyang klaseng aggression. Otherwise, yung security at saka yung order ng ating bansa ang magkakaroon ng problema. Okay. Kaya there is going to be political stability sa ginawa niya. At kaya nga hinahabol pa niya yung mga sa intelligence report ay naghasik ng ganitong mga whatever, conspiracy o kaguluhan. Kaya ito, in fact, at this time, I congratulate our president for doing what she did. It is a judgment call. Alright. JB, alright. Hindi namin pinagtatanggol dito ang dating Pangulong ERAP. Hindi namin pinagtatanggol ang mga hinuhuli
na kamukha nila Senador Enrile o nila Senador Miriam Santiago. Kung sila ay nagkasala, dapat silang hulihin, dapat silang parusahan, dapat silang bistahan, dapat silang parusahan. Ang amin pong pinagtatanggol dito ay ang karapatan ng taong bayan. Kung ang Pangulo ay bibigyan o kukuha ng napakaraming poder at kapangyarihan at sasabihin niyang merong rebelyon dito sa paligid ng Metro Manila at sasabihin niyang dahil dyan ay pwede na siyang manghuli kahit walang warrant of arrest at sasabihin niyang bawal ang demonstrasyon, yan ay paglabag na sa mga karapatang pantao. Yan ay paglabag na sa karapatan ng bawat isa sa atin. Kung yan ay magagawa ngayon, kahapon, ngayong gabi, doon sa mga hinuhuli ni Ginang Arroyo, yan ay kayang gawin kahit sino sa atin sa mga susunod na araw. Kami sa San Lakas, lalabas kami sa karsada bukas. Kami pupunta sa Menjola. Kung bawal ang demonstrasyon at paparatangan kami na kami mga rebelde, paratangan nila kami rebelde, hulihin nila kami kung gusto nila. Peaceful. Mas peaceful kayo. Just an assessment. Alam ho ninyo mga kaibigan, wala ho tayong telepolling dahil nga mukhang ayaw ho ng Comelec rules. Bawal daw sabi ni Comelec. Anyway, dito po sa side na nagsasabi, siguro isama ko na rin pati yung aking opinion dito, Mel, no? Go ahead. Ang basic ko dito, kahit wala hong nakasulat sa Constitution, is the right, in fact, the duty and obligation of the state to defend itself. Kaya, yan po, hindi pinag-aawayan dito. It had to happen because the state itself was under threat. Now, sino ho magde-decide nun? Nakalagay din ho sa Constitution kasi sa Constitution, Mel, yung power is not in a vacuum. It has to be located. Sino ang nag-exercise? Paano? Kailan? Bakit? Mayroon talagang standard dyan. Hindi po pwede na ang power kasi sa Constitution is never absolute. It will always be checked, tested. Kailangan ho yan. So, in this particular case, it is the President's call. Kaya sinabi niya, it's under threat. So, she called the armed forces, she called the police. Pero yung tinawag lang ho na state of rebellion, dun lang ho medyo nag-aano yung iba dahil tama si JB sa aking paningin as a citizen and as a lawyer na siguro yung pagtawag ng state of rebellion will have to be more exact kung ano talaga. Because hindi ho natin pinag-uusapan dito mga kaibigan the right of the state through the president to defend itself. Kailangan ho yun. Otherwise, wala na tayong pinag-usapan na estado dito. Walang gobyerno. Kaya basic yan, JB, hindi ba? But how it will affect the rights of people, alam nyo ho, dahil yun hong pagtawag, mayroong mga standards na lumalabas. Mayroong mga checks, mayroong mga tinatawag nating alituntunin. Kailangan ho ng dokumento. I'm sure that document will come out proclaiming a state of rebellion. Alam niyo ho kung bakit? Paano mo questionin kung ikaw magque-question? Yung sinasabi ni JB, what about yung mga assemblies? Because it will affect the rights of people. Remember, yun pong poder na ibinibigay sa konstitusyon is not really an exercise for the sake of the occupant, but for public interest always. At saka alam ho ninyo mga kaibigan, Mel, idadagdag ko na, ang konstitusyon po, ang gobyerno are not for the winners. They're not for the losers, they're for everyone. Kaya ho, kung mag-exercise ho tayo ng power, we must think in terms of what is good for the public. Not what is good only for my group or for the other group. Hindi ho, it's very impersonal. Kaya sa akin paningin, ang tanong kanina, baka tanungin mo ako, dapat nga bang nagdeklara siya? Ang dapat, mga kaibigan, ay depensahan yung Estado. Now, what sort of name yung ginamit, state of rebellion, palagay ko, mag-usap-usap na lang ho tayo sa court. The more important thing is, mayroon pa tayong gobyerno. Kasi pwede nating tanungin na hindi naman pwede kayong magtalo, JB, na wala ng gobyerno That is why we have located the judgment call on the President under the Constitution. All right! Woo! Paano naman ako niyan? Teka muna, dito sa mga hindi dapat, i-summarize ko lamang po ang sa amin ng mga hindi dapat. Wala naman daw armed uprising, no? Yeah. Nandun lang daw mga tao para ipahayag ang kanilang sentiments. Kaya, nagdeklara si Pangulong Arroyo ng State of Rebellion para makapanghuli lamang ng walang warrant. At wala daw sa konstitusyon ang State of Rebellion, inimbento lang ng mga lawyers yang ni Pangulong Arroyo. Sabi ni JB.
So if we put this in one cliche, siguro ang tanong does the end justify the means? Diba? There's a cliche that goes like that. No, I do not like to I don't want myself to be found doing the same mistake as many na siyang naging punot dulo ng problemang ito, which is what? Which is hindi makapaghintay, tignan muna natin ang mga ebidensyang ilalabas niya sa kasong plunder bago tayo magsabi kung siya ay guilty or not guilty. A lot of people went there at nagyak-yak-yak-yak. Hindi pa nga nauumpisahan ang kaso. Wala pa yung mga ebidensya, hindi pa natin nadidinig ang mga bawat panig. So I don't want to go into that. I don't want to be accused of going into that. I am not a lawyer. No, I'm a lay person. I want to see kung ano ngayon ang mga ihahayag ng gobyerno, ilalabas ng gobyerno natin para sinabi niyang may state of rebellion. I want to see kung anong mga ebidensya laban kay Juan Ponce Enrile, kay Gringo Honasan, kay Miriam Defensor. I want to see that before I can say that the end justifies the means. Alam mo, siguro, ito ho ang pinagbabalanse. Dagdagan ko na lang, ha? Abel, ang Estado ho, hindi pwedeng malakas na kung saan apektado na yung rights ng tao o kaya mahinang-mahina na hindi naman siya makadepensa sa sarili niya. Yan po ang nangyari ho dito and the judgment call really is now on the President. But having said that, that power and the exercise thereof will have to be tested. It's never really absolute. Okay? Okay, thank you very much to our guests. At sa mga natin sa audience natin, thank you to Bicol University, Pro-Constitution Organization, San Lakas, thank you. Kontra sa pamamaraang labag sa konstitusyon, kapulungan ng katarungang panlipunan at karapatang pantao, Bangsa Moro Youth, Bantay Dagat Foundation. Thank you very much. At dito naman sa dapat, kasama ko natin ng Bicol University, Public Attorney's Office, Pinagbuklod Bagong Pag-asa, Kabataang Liberal, College of St. Benilde, Overseas Filipinos, Workers, Katipunan ng Samahang Pilipino, Abante Pilipinas Party at yung mga supporters ho ni Liway Chato at supporters ni Obet Pagdanganan. Thank you very much, Ate Police. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na Miyerkules, magandang gabi. Miyerkules. Huwebes. Okay. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Magandang gabi sa kanilang lahat.